Hello friends, magandang araw po sa inyong lahat. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating paggawa ng use oil galan. At ngayon ay gumawa po tayo ng maliit na design. Ayan, at mini-welding na po natin. Sinisigurado po natin na wala pong butas para hindi po tumagas ang ating langis. Ayan po siya. At minilibig na po natin ang kanyang dispenser, ang kanyang oil dispenser. Ayan, nilibig po natin maigi para sa saktong-sakto po ang ilalabas niyang, bibigay niyang langis sa chamber. Ayan na nga po, titisting na nga po natin. Magsasalin na nga tayo ng langis dyan na palitan, change oil langis o engine oil. Ayan, langyan na rin natin sa kanyang chamber para madali siyang umapoy at uminit. Ayan. Yan, ganito po ang tamang paglagay. Parang naglagay lang po tayo ng water dispenser. Yan, papataob lang po natin sa kanyang oil dispenser. Ayan po. Ayan, aagos na po yan, mag-isa niya. Ayan, kailangan po natin ng crudo na may gasolina. At ang pinaka-importante po ay ito po, cotton po na tela. Yan po ang magsisilbing mitya niya para dumingas po ang langis. Kung wala po yan ay hindi po siya didingas ng maayos. Yan po ang napaka-importante po sa ating use oil kalan, ang kanyang mitya. Ayan, at sindihan na natin ng papel at sisindi na po yan. At gawa ng nilagyan na natin siya ng crudo na may gasolina. Ayan po. Ayan, para madali po siyang uminit. Painitin muna natin siya ng mga ilang minuto, 2 minuto siguro, pwede na. Ayan. Pag uminit nga po ang chamber ay tuloy-tuloy na po yan ang kanyang pagdingas. Ayan, lagyan natin uli ng crudo na may gasolina. Ayan. At pwede na natin ilagay ang kanyang blower. Ayan, pag uminit na po siya. Yan, lalagay na nga po natin ang blower. Yan, pwede na nating buksan ng mga ano lang. Ayan, at isasaksak muna natin. Buksan po natin ng konti lang po. Konting-konti lang po habang umiinit pa yung ating chamber. Yan, buksan natin ng konti lang. Pag unti-unti po nating ilakas din po yan pag umiinit na po yung kanyang chamber. Ayan. Yan natin, iinit po ito. Naayos po natin ang kanyang mitya sa ilalim. Yan, medyo mahirap nga lang po ang magpadingas sa una. Pero pag uminit na po ang kanyang chamber ay dire-diretso na po yan. Hindi na po natin mapipigilan. Ayan na nga, nilakasan na natin ang kanyang blower. Ayan, maganda na po ang kanyang apoy. Gumaganda na po siya. Kulay blue na po siya. Unti-unti na po natin itaas ang kanyang blower sa kanyang controller. Pilitin po natin pataas. Ayan, stable na po ang kanyang apoy. At
habang painit ng painit po yan ay lalong lumalakas po ang kanyang apoy. Ayan. Yan po ang kanyang blower. Habang umiinit dito, lalong lumalakas dito. Ngayon mamaya, lalakas pa po. Okay na po siya. Yan na Pwede na natin sinaing. testingin uli na paglulutuan po itong bago nating gawa. Ayan. Testingin na po natin ito. Pagsaingan na po natin ito kung malakas nga po siyang o madali nga siyang makaluto. Ayan, silipin muna natin kanyang apoy. Ayan, stable na po ang kanyang apoy. Ito, Ayan, kanyang apoy. at napakainit ng apoy yan. Kain na po tayo. Ayan, na po natin ang balik natin ang ating kanin. Hindi mo na yun. Ayan na nga po, malapit nang kumulo ang ating niluluto. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagdingas. Gamit natin ang purong engine oil na pinagpalitan. Ayan po siya. Ayan. Yan po ang kanyang kabuuan ng ating bagong design na used oil kalan. Maliit nga lang po siya. Ayan po. Tamang-tama po sa mga pang bahay, pang household, pang maliitang kaldero lang po ito ang ating ginawa. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagdingas. Stable pa rin po siya. Ayan, wala pong kausok-usok. Silipin natin ulit. Okay na okay po siya. Para rin po siyang LPG. Ayan, at tignan natin ang ating kanin pagka ito ay sunog na. Ano nga po, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-apoy. Hininaan na nga natin at nag-inhin na po ang ating kanin. Ayan, hindi na po siya kumulo. Sa pagkakataong ito ay hindi na po siya kumulo. Yan, parang dahil sa tamang-tama lang ang kanyang apoy, hindi na siya kumulo. At para na siyang naging parang rice cooker. Ayan, hinaan na nga natin ang kanyang controller dahil nag-i-in na po ang ating kanin. Ayan po. Silip uli. Ayun po ang kanyang apoy. Oh. Tama-tama lang po ang kanyang apoy. Tingnan natin ang ating kanin. Ayan, malapit na pong maluto. At nagluto na rin po tayo ng ulam natin dyan. Ayan, pangalawang salang na po ito. Saan nilagay nating langis na 200 ml bottle. Ayan po, at naluto na po ang ating kanin at isusunod na rin natin ang ating ulam. Maggigisa na po ang aking anak po dito. Ayan. Ayan. Ayan po ang aming ulam sa gabing ito. Ayan po.
na ginisa. Gigisa na po ang aking anak po dyan. Ayan po ang kanyang apoy. Dire-diretso pa rin po siya. Ayan. Okay, nilagyan na ng aking anak ang kanyang niloloto. Ayan na po ang nabawas sa ating langis na 200 ml. Ayan po. Ayan o, tignan po natin o. Ayan. May tira po siyang halos 1/3 pa ho ang tira sa kanyang bote at may pondo pa ho yan sa kanyang pipe. Ayan. Ayan po, nagluto na po ng gulay ang aking anak dyan. Ayan. Sa 200 ml na langis, makakaluto ka na ng kanin at kasama na ulam. Ayan. Napakatipid po sa langis. Ang ating ginawang bagong design na pan natin, mas maliit na chamber, mas lalong matipid po sa langis. At ito na nga po ang isa sa ating nagawang bagong disenyo na maliit. Ayan po siya, tamang-tama sa mga maliliit na kaldero. Ayan po, kanitira, napinturahan na nga rin po natin yan. Ayan. At nilagyan na rin po natin siya ng oil controller. Yan po ang magsisilbing regulator po niya